og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Dalagindi. Sumainyo ang kapayapaan ng Diyos muli sa awat tulong ng Diyos, mga kapatid. Sumasaging papawid naman ang ating programang Ang Dating Landas. Muli, bago tayo magpaumpisa, ang sabi ni Apostolo Pablo na ipinasulat sa kanya ng ating Panginoon Kristo sa 4:6 ng Pilipos ay ganito: huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing, na may pagpapasalamat ay inyong ipakilala ang inyong kahilingan sa Diyos. Kaya sa panahon na ito, mga kapatid, tayo mananalangin at ang maglilid ng ating panalangin o sign of the cross, dahil ang cross ay simbolo ng kaligtasan. Anong cross? Yung pinagpakuan ni Kristo. Basahin natin ang 6:14 of Galatians sa King James Versions. But God forbid that I should glory, save on the cross. Sa Tagalog version, sa 6:14 ng Galacia, yun yung mismong krus na pinagpakuan ni Kristo. Alin? Ang simbolo ng kaligtasan. At ayon sa Catechism of the Catholic Church, that is the sign of the cross. Halina mga kapatid, at pakinggan natin si Brother Eli Soriano. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Yan. At ating napakinggan sa sign of the cross, si Brother Eli Soriano. Ngayon ang ating pag-aaralan, ang isang video ni Eli Soriano na ipinatutungkol niya sa ating mga Katoliko na huwag kang mananalangin ng paulit-ulit. Pero bago natin simulan yan, ano bang purpose ng Ang Dating Landas? Ito ba'y para manira? Ito ba'y para mamersonal ng kapwa-tao? Manggitik ng kapwa-tao? Hindi. Dahil ang sabi ni Pablo sa 2 Korinto 14:5, sapagkat ang sandata ng ating pakikilaban ay hindi laban sa laman. Pag sinabing hindi laban sa laman, hindi suntukan ito, hindi saksakan ito. Dahil kung suntukan ito, nakipagsuntukan na sana ako sa mga pastor. Di naman yun yung tinuturo ng ating Panginoon Kristo Dahil unang-unang sabi sa 3:9 ng unang Pedro, huwag gantihin ng masama sa masama at alipin sa salipusta, kundi pagpapala. Kaya, ang ibibigay natin sa mga kaaway natin, yung pagpapala. At isa doon, yung kapuotan, yung masamang ginagawa nila at gibain yung mga maling haka at mga maling pananampalataya nila gaya ng ginagawa ng mga apostol at gaya ng mga aral ng mga apostol sa 2 Korinto 14:5. Kaya ang purpose ng ating programa o ng Ang Dating Landas, hindi para manira. Para talakayin ang pananampalataya ng ibang relihiyon. Tanong, nasa Biblia ba ito? O kayo mga pastor ng born again, mga pastor ng demonyo, nasa Biblia ba ito? Hindi nyo lang binabasa. 4:1 ng unang 1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat spirito, kundi inyong subukin ang spirito kung ito'y sa Diyos. Therefore, ang utos, subukin natin ang spirito kung ito'y sa Diyos. Mangangaral ka, ayaw mo magpasubok. Sasabihin mo, sa Diyos ka, nasa inyo si Kristo, nasa inyo si Lord Jesus. Ganyan sila In the name of Jesus, I rebuke you. Yan yung mga pastor In the name of Jesus, sambarkalakam, nag-i-speaking of tangke. Kulang na lang yung, wag na natin ituloy, mga kapatid, dahil mura na lalabas iyon. Kayo na bahala mag-apply, pero hindi tayo nagmumura. Dahil ang pagtutungayaw sa 2 Timoteo 3:1, gawain yun nung mga darating sa panahong mapanganib. At ang sabi sa 5:19 ng Galacia, yun ay gawa ng laman. At sa versikulo 21, sino mang nagsisipagsanay ng gayon ng mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya sa hapon na ito, umaga, gabi, kung anong oras man ninyo naririnig itong ating programang Ang Dating Landas, ating masasaksihan kung paano manira ang iglesia ni Soriano sa ating mga Katoliko. Na yun ay hindi naman natin ginagawa. Sinusubok lang natin kung totoo ba ang kanilang sinasabi.
tinitignan natin, pinag-aaralan natin, dahil kahit kailan, hindi nanira ang dating landas. Hindi kami nanirang mga Katoliko. Kayo ang naninirang mga Protestante. Pansin mo naman yung kapatid na Mago eh. Born again, Iglesia ni Cristo ni Manalo, Mormons, Saksi ni Jehovah, Baptist, lahat atake sa Katoliko. Bakit? Dahil ang founder natin si Cristo. Founder nila tao, kaya madalas lang nila atakihin yung kapwa nila sekta. Ang inaatake nila tayo. At isa sa inaatake ni Eli Soriano, yung pananalangin nating mga Katolikong paulit-ulit. Ating pag-aaralan, saan ba natin nakuha ito? Sinong bag nagturo sa atin ito? At ito ba'y sa demonyo, gaya ng sinasabi ni Eli Soriano? Ating pakinggan si Dalaginding Eli Soriano sa kanyang pangatang. Ulit-ulit. Huwag ulit-ulit, bawal. Bawal, huwag kayong mananalangin ng paulit-ulit. Ama namin, sino tinatawag mo yung ama? Bingi ba siya? Hindi. Kaya kahit isang beses mo lang, sabihin, alam niya. I believe about... At ating napakinggan mga kapatid si Mr. Bad Eli Soriano sa kanyang pahayag tungkol sa 6:7 ng Mateo. Ang sabi niya, huwag mananalangin ng paulit-ulit. Sino ba kausap mo? Ang Diyos. Hindi naman bingi ang Diyos. Tama, hindi naman bingi ang Diyos. Kung sino mo sa'yo nagsabing bingi ang Diyos? Baka ikaw ang bingi, bulag. At mga miyembro mo bulag. 4:4 ng ikalawang Korinto na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya. Hindi kasi kayo sumasampalataya dun sa haligit-saligan ng katotohanan na binigyan ng otorisasyon ng ating Panginoon Kristo sa 16:18, 19 ng Mateo. At ayon sa 9:31 ng gawa sa La Sagrada Biblia, yun ang Iglesia Katolika Apostolika Romana na siyang tinubos ng dugo ng ating Panginoon Kristo sa 20:28 ng gawa. At yun ang Iglesia ni Kristo, Iglesia ng Diyos, o ayon sa 8:11 of the Catechism of the Catholic Church, that is the Roman o One Holy Catholic Apostolic Church o ang itineo ng ating Panginoon Kristo. Ngayon, tama ba ang sinasabi ni Mr. Soriano ukol sa pananalangin ng paulit-ulit? Ngayon, ang binasa niya mga kapatid, para ibato sa ating mga Katoliko, yung 6:7 ng Mateo. Basahin natin. At sa pananalangin ninyo ay huwag kayong gagamit ng walang kabuluhang paulit-ulit. Yan na si Mr. Soriano. Yan ay kang Katoliko! Mananalangin ng paulit-ulit sa demonyo! Mga... Meron si Soriano. Yung kapatid na Mago. Mga Ginoong Maria na pupuno ka ng grasya. Sino ba kausap mo? Ang Diyos! Alam niya lang yung sasabihin eh. Bago nyo hingin sa kanya. Bakit mo ulit-ulitin? Teka, Mr. Soriano, wala naman kaming tutol doon sa sinasabi mo na alam na ng Diyos ang sasabihin niya bago mo hingin sa kanya dahil nasa Biblia yun eh. Synoptic Gospel ni Cristo yun sa Book of Matthew 7:6 and 7:9 o sa 6:9. Letra por letra naman natin mababasa na talastas na niya ang inyong kinakailangan bago nyo hingin sa kanya. Ngayon, ano ba ang tinutukoy sa 6:7 o 6:6 hanggang 8 ng Mateo na panalangin paulit-ulit? Kung mababasa natin, kapatid na Mago, ang sentido ng talata, ito yung walang kabuluhang paulit-ulit. Yun ang bawal ng Biblia, yung walang kabuluhan. Ito logic mga kapatid. Meron sa Bibliang tinutukoy na pagsampalataya. Merong sakdal na pananampalataya. 2:22 ng Santiago. Basahin natin. Nakikita mo ng pananampalatayang gumagawa kalakip sa kanyang mga gawa. At sa pamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Una, bilangin mo kapatid na Mago, mga kababayan. Meron tinutukoy sa Bibliang sakdal na pananampalataya. Therefore, ikaliligtas ito. At meron sinasabi sa Biblia na walang kabuluhang pagsampalataya. Para kay Soriano, pag sinabing paulit-ulit na panalangin, direktang pag umulit ka ng panalangin, bawal na. Di ibig sabihin pala, pag sinabing pananampalataya, ibig sabihin pala, sa'yo Mr. Soriano, bawal ng pagsampalataya. Dalawa kasi ang kahulugan noon na hindi naintindihan ni Mr. Soriano. Ito halimbawa, 15:2 ng unang Korinto, sa pamamagitan naman nito, ligtas kayo. Kung matyaga ninyong iingatan ng mga salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na nga kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan.
Dalawa na. Mga kababayan, kapatid na mago. Therefore, merong tinutukoy sa Biblia na sakdan na pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sakdal o walang kabuluhang pananampalataya. Alin ang bawal? Yung walang kabuluhan. Alin ang pwede? Yung sakdal na pananampalataya. Ganun rin ang tinutukoy dito sa 6:7 ng Mateo. Na ano? Sa pananalangin ninyo ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit. Alin ang bawal? Yung walang kabuluhang paulit-ulit. Yun ang bawal ng Biblia. Yung nonsense na paulit-ulit. Pero pag sinabi yung bawal ng manalangin ng paulit-ulit, ibig sabihin pala mali si Kristo. Ikaw ang tama. Kayo ang tama, mga protestante. Bakit? Dahil si Kristo nanalangin ng paulit-ulit. Basahin natin dito sa 26, 41, 42 hanggang 44 ng Mateo. O basahin nyo ito, mga kapatid. Pag nilay-nilayan natin, hindi ba Biblia na mismo nagsasabi nito? O ito ang ating mababasa. Muli siyang umalis na bilang ikalawat na nanalangin na nagsasabi. Anong sinabi ng ating Panginoon Kristo? Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban. Ayun ang sinabi ng ating Panginoon Kristo. Sunod. Sa 43, at siya'y nabalik na muli at naratnang silang nangatutulog sapagkat nangabibigatan ang kanilang mga mata. Bumalik ulit ang ating Panginoon Kristo. Sa 44, at muli niya silang iniwan, alin, yung mga apostol lang natutulog. Dahil una pa lang, bago niya puntahan yung mga apostol na nangatutulog sapagkat nangabibigat ang kanilang mga mata, ayon dito sa talata, ay nanalangin siya ng una. Nang sinasabi niya, Ama ko, kung di mangyaring makalampas ito, kung di ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban. At siya'y bumalik at umalis. Anong sabi? 44. At muli niya silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo. 3 beses nanalangin si Kristo. Ibig sabihin, paulit-ulit siyang nanalangin ng ikatlo. Anong sinasabi niya? Tuloy. Na sinasabi muli ang gayunding mga salita. Kung bawal manalangin ng paulit-ulit, si Kristo nanalangin ng paulit-ulit. Ngayon, saan galing ang ginagawa ng Iglesia Katolika na panalangin paulit-ulit? Kay Kristo mismo. Si Kristo mismo unang gumawa. Kaya, kung bawal ang manalangin ng paulit-ulit, ba't hindi niyo punahin si Kristo, mga protestante kayo? Ba't kami ang pinupuntiryan ninyo? Ginagaya lang namin si Kristo dahil utos, dahil siya ang pangulo ng Iglesia namin, at siya ang tagapagligtas nito. Hindi kayo mga sulpot. Mainis kayo, hinahamon ko kayo ng diskusyon. Hindi ba totoo ito? Nasa Biblia ito? Lumalaki lang ang mata ko. Huwag kayong matakot. 5:23 ng Efeso. Sapagkat ang lalaki pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia at siya ring tagapagligtas ng katawan nito. Tagapagligtas namin si Kristo Magpapasakop kami kay Kristo. At bukod sa magpapasakop kami kay Kristo, ang sabi sa Filipos 2:5, magkaroon kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Kaya, kung paano nakipagdebate si Kristo, 23:15 ng Mateo, ganoon rin kami makikipagdebate. At kung paano nangaral si Kristo, 28:20 ng Mateo na utos niya, ganoon rin kami mangangaral. Kaya nga merong katikista sa simbahan na hindi alam ng mga umaalis na napupunta dyan sa mga sekte. O inahamon ko kayo lahat, mga pastor ng born again, mga pastor ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, mga pastor ng Seventh-day Adventist, kaya niyo bang tindigan sa diskusyon ito? Hindi niyo kayang tindigan sa diskusyon ito. Dahil kung tututulan niya ito, ibig sabihin pala mali si Kristo. O tuloy natin ang talata na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Napakalinaw na magkaroon tayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Anong klaseng pag-iisip? Na ayon sa 26, 42, 43, 44 ng Mateo, kung paanong nanalangin si Kristo ng paulit-ulit, ganun rin kami nananalangin ng paulit-ulit. Kaya hindi invento ito. Hindi ito wala sa Biblia, nasa Biblia ito. Pagpalagay na natin yung argumento nyo, mga protestante sa 4:6 ng unang Korinto, na kailangan matuto, huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat. Pagpalagay na natin yon. Tama ba itong sinasabi ko? Tama ito na mismong si Kristo sa 26, 42, 43, 44 ng Mateo, nanalangin ng paulit-ulit. At ang sabi ni Pablo sa Filipos 2:5 hanggang 8, magkaroon ng pag-iisip gaya ng kay Kristo, na kung paanong nanalangin si Kristo ng paulit-ulit, ganun rin kami nananalangin ng paulit-ulit. Dahil biblical ito
Ngayon, ang bawal na paulit-ulit, sa 6:7 ng Mateo, yung walang kabuluhan. Ano halimbawa? Sana mamatay na tong kapitbahay ko. Sana magkapera ako ng marami. Sana manalo ako sa loto. Puro kalayawan yun eh. Yun ang sinasabing wag uulit-ulitin. Pero, pag yung may kabuluhang paulit-ulit, mismong si Kristo nanalangin yun eh. At bukod doon, utos. Basahin natin ang 6:9 ng Mateo. Ang sabi mismo dun sa kasunod na talata na binabasa ng mga protestante, manalangin kayo ng ganito. Anong klaseng pananalangin? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang ngalan mo. Ba't nabago ang camera? Di ba? Napakalinaw. Bakit? Dahil sabi sa 6:7 ng Mateo, ang pinagbabawal doon, yung walang kabuluhang paulit-ulit. Pero pag umabanti tayo, mismo si Kristo na mismo nag-uutos, na ano? Na magsidalangin kayo ng ganito. Kaya, napatunayan natin na ang argumento ng mga protestante na ito at nila Eli Soriano, kakontra ni Kristo, hindi nyo naintindihan na kung paanong sa Biblia, merong sakdal na pananampalataya, merong walang kabuluhang pananampalataya, ganun rin sa pananalangin. Merong walang kabuluhang paulit-ulit at merong sakdal na paulit-ulit. At yun ang ginawa ni Kristo sa 26:41, 42, 44 ng Mateo. Kaya kayo mga protestante, hinahamon ko kayo ng diskusyon. Kaya nyo bang tindigan ito? Sa demonyo kayo. Kaya muli mga kapatid, sa awa tulong ng Diyos, napatunayan natin ang binabasa nilang talata ay walang kabuluhan. Alin? Yung explanation nila. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.